tinalong kahit papaano, nagkaroon kayo na parang tumagal kayo dito. Ilang taon na po kayo dito nakatira? Mga 1 taon na, no. Mga 1 taon na. At napalad kayo dahil nagkaroon kayo ng kaibigan na may magandang puso na nagpatira sa inyo. Ilang apo po ang inaalagaan nyo, Lola? Ano, yung dala ng nanay niya, yung isa nasa sa akin, yung baby. So, kumusta ang buhay sa araw-araw, Lola Rosita? Ano, minsan, kagaya ngayon, may nagbigay na 1 kilo, naglugaw ako. Nilugaw niyo po. Nilagyan ko ng malunggay. Nilugaw niyo po para hindi agad maubos at mayroon pang bukas. Tinitpid niyo po yung 1 kilong bigas. Diyos ko po mga kababayan, no. Ginagawa ni Lola ng diskarte. Wala pag ano, asin lang yun. Opo, hindi na asin. Ginagawa lang ni Lola ng diskarte para yung 1 kilong bigas na binigay sa kanila at may matitira pa para bukas. Diyos ko po mga kababayan, habang ako'y naglalakbay araw-araw sa aking misyon, no, hindi ko nga alam, magkakasakit ata ako ng heart attack, no. Kaya yung high blood ko hindi talaga nawawala dahil pag may nakita akong ganitong sitwasyon, nadudurog ang puso ko, no, nasa araw-araw kong paglalakad sa mission ko, ang daming taong naghihirap, no, ang daming taong walang makakain. Kay Diyos ko po mga kababayan, mas blessed pa rin tayo dahil binigyan tayo ng pagkain, pangangailangan natin sa araw-araw. Kay Diyos ko mga kababayan, kung tayo ay nakaluwag-luwag sa buhay, huwag nating hayaan na hindi tayo makatulong sa mga kababayan natin. Gumawa tayo ng paraan, no, sa maliit na bagay na makatulong tayo sa mga tulad nila. Diyos ko po, ang sarap sa pakiramdam. Kaya lubos akong taos puso ako nagpapasalamat sa lahat ng aking mga sponsors na talagang hindi ako iniwan mula noon hanggang ngayon. Nandiyan po sa ating misyon, no, na nakasuporta. So, Nanay, pwede po kayo dito? Nanay! Sabi ni Nanay Rosita, kayo ang may-ari dito nagpatira sa kanila. Yung anak ko po. Yung anak nyo. At Dito kasi siya nakatira. ngayon, saan na po nakitira yung anak nyo? Doon na lang sa bahay kasi binigay niyang tirahan nila, takawawa sila. Wow, ang bait naman ng anak nyo, Nanay. Anong pangalan nyo po? TC Dumagas. Wow, ang bait nyo naman. Ang bait naman ng pamilya mo, Nanay Tessie. So, bakit pinatira nyo sila dito? Kasi kawawa sila, umuulan nung umalis, pumunta dito sila eh. Hindi nyo matiis dahil hindi lang si Lola Rosita, Pati yung bata. pati yung mga apo niya at yung mga anak niya. Wow, salamat ha, at kapoy saludo sa iyo dahil napakalaki ng iyong puso sa mga kagaya nila na hindi kayo nag-alinlangan magpatira at magkopkops kanila para magkaroon sila ng bahay at tirahan. Lola Rosita, ang bait ng kaibigan nyo. Ano ang mensahe nyo po sa kaibigan nyo? Nagpapasalamat ako sa kanya. Kasi nga, wala nang itong tao na makagagawa ng gano'n sa akin. Opo. Malaki ang utang na loob ko. Hindi mababayaran ng pera. Tama. Kasi hindi nyo po sila kaano-ano. Kaibigan nyo lang po. Pero sila pa ang sumalo sa inyo at nabigay ng bagong pag-asa sa buhay. O, di ba? Ang sarap, Nanay. Nakatulog nga kami isang gabi sa kalsada. Naranasan nyo makatulog kayo sa kalsada. Nilagyan namin ng bubong ang bata. Pero hindi umulan. Wala kami matitirahan. Kayo natulog ka sa kalsada. Kayong lahat magkakasama. Ito nga naggagatas. Itong sir, wala na namang gatas. Binigyan nga namin kahapon. Ngayon bukas na, wala na naman siyang gatas. Ang bait nyo, no? Nagkawawa kasi yung bata eh. So, ayan, di bali Nanay, meron kaming munting tulong sa inyo kahit papaano makatulong sa pang-araw-araw nyo ng pangangailangan, ha? Okay. Nanay Rosita, nasaan po yung mga magulang ng bata? Sa trabaho. Tapos Yung babae. Anak nyo po yung nanay niyan? yung lalaki. Ay, yung lalaki po sa Yung inyo. nanay niya, iniwanan na ito sa akin. Pinasa. Lumayas hindi na niya nakayanan yung hirap. Na? Tapos yung 3 bata iniwanan sa akin. Ibig sabihin, yung tatay niyan is anak nyo po, Lola Rosita. Yung nanay niyan, Lumayas. lumayas dahil, Hindi na kaya ang hirap dahil nga wala kaming matulugan. ganun ba yun, Nanay? Iiwanan yung anak, matiis dahil sa hirap ng buhay? Hindi ba pwedeng gawaan ng paraan? Eh, sabi ko sa kanya mag-kiss ka, ayaw niya, galit. Di, pinabayaan ko na lang siya umalis mag-isa. 3 ang anak, nakayanan niya. Ang liit pa nito, Lola. Eh, ewan ko sa kanya, ako na lang nag-aalaga. Sige na, win. Hindi ko kayang iwanan ng mga apo ko. Kahit kaya hanggang kaya ko.
Ibig sabihin, Lola, kaya pala yung mga luha na yan, no, may pinaghuhugutan kayo dahil yung anak nyo iniwan ng asawa niya at kayo na nag-aalaga, nag-aaruga, tumayo bilang isang nanay dito sa mga apo nyo. Diyos ko po, Mio. Nagulat ako. May mga nanay pala, Lola, na kayang iwanan yung mga anak nila at lalo na yan, napakaliit pa. Hindi pa lang to, 8 months. 8 months nung iniwan po sa Hindi, inyo. 4 months. Wala, bukod doon sa dahil naging mahirap yung sitwasyon nyo, Lola, na iniwan kayo, bukod doon, ano pa ang problema nung nanay nila? Bakit Uwi ka na. iniwan? Ano pa ang nagiging Kasi dahilan? hospital ito. Opo, Wala kami pambayad sa hospital. Dinanghingi ako ng tulong sa barangay. opo. Hindi na ilabas ko sa hospital. Sabi ko sa kanya, alagaan mo yung anak mo sa hospital. Hindi, aalis ako. Kaya ang ginawa ko naman, pinabantayan ko sa isang apo ko. Di, ngayon, umalis siya. Pagbalik, hindi na siya bumalik hanggang ngayon. Eh paano po yun, Lola? Umalis siya dahil doon sa kahirapan ng buhay. Anong sabi po ng mister niya? Yun nga, sabi lang ng anak ko, magandang araw yun habang maaga. Nakilala niya yung ugali, hindi siya nakatingin sa hirap ng buhay. Talagang ganun bang kontraksyon. So ibig sabihin, mag-asawa po siya ng mayaman, Lola. Yun ang gusto niya siguro. So ngayon nakapag-asawa na siya ng mayaman. Kung alam, wala na ho kami balita. Diyos ko po, nakakalungkot, no? Ang dami ngayong nangyayari. Anak ko, ganyan talaga ang kontraksyon. Pag umuulan, walang trabaho. Pagka hindi umuulan, mayroon. Hindi naman permihan na trabaho yung gumagawa ng bahay. Nag-aalos. Alam naman niya bago siya nag-asawa, alam naman niya ang anak nyo na ganun po ang trabaho. O dapat pa lang sa umpisa pa lang, ayaw pa lang niyang maghirap, nag-asawa na lang sana siya ng... Hindi ko alam kung Mayaman. nakilala siya ng lalaki o ano. Hindi ko alam. Wala na ho kami balita. Buti nga yung anak nyo kahit papaano pinasok yung pagiging construction. Ibig sabihin, hindi nagiging batugan. Hindi Kahit po. maliit o malaki mo yung sinasahod, ang importante, meron kang kinikita at may pangkain dito sa Nga, mga anak. Kontraksyon dyan sa likod namin may kangkungan sa ilog. Opo, opo. Namimita siya ng kangkong binibenta sa palengke. So gumagawa ng diskarte. Dumidiskarte para hindi masiro yung araw. Kahit papaano makabili ng Minsan pagkain. nag-uhuli ng isda. Baka naman may ibang lalaki, may ibang boyfriend. Hindi ko alam. Kasi parang napakababaw naman dahil sa hirap, iwanan mo, May lalaki. 3 anak, baka naman merong iba. Hindi ko kasi hindi naman ako nakikiano sa kanya. Basta ang inaano ko lang na ano bantayan mo yung anak mo kasi may laba ako. Anong mensahe nyo po doon sa magulang, sa nanay ng mga anak? Basta ang inaano ko lang sana makatakbo siya ng masigit sa anak ko. Na kung magkaanak siya, wag niya nang iwanan ulit. Ang mensahe nyo po, sana makatagpo siya ng lalaki na mas Higit sa anak ko. higit sa anak nyo na mapera at wag iwanan uli yung mga anak. Napakabait nyo pa rin, Lola, no? Hindi nyo nakuhang magalit sa kanya, bagkus sinasabi nyo pa na sana makakuha ng ibang lalaki na masigit pa doon sa anak nyo, no? At wag lang sana ulitin na iiwanan na naman yung mga anak kasi kawawa. Ang mga bata. Kawawa naman sila, 3 ang nagsasakripisyo. Diyos ko po. So dapat pala nanay, no, nanay Rosita, ngayon yung ating mga kabataan, lalo na mga kabataan ngayon sa bagong henerasyon, no, akala nila napakasarap mag-asawa, akala nila ang sarap-sarap buhay bilang may asawa. Hindi nila alam yung obligasyon nila araw-araw kung sila ay mag-aasawa ng maaga at mag-anak ng marami. Hindi nila alam yon, no? Hindi nila alam yon. Kaya yung iba napakainit, no? Mapusok, masyadong mapusok, and then bandang huli pag nandiyan na, pag may pamilya na at may mga anak na, naghihiwalay din, nagsasawa din, ayaw na nila ng buhay mahirap. Pero pinasok nila. Kaya ang hirap, ang dami. So ayan, meron tayong isang sakong bigas. Ayan. Sabi niyo po kanina, Lola, meron nagbigay sa inyo 1 kilo. O ngayon, yung 1 kilo mo tumubo ng ilang kilo, yun 1 kilo, isang sakong bigas na. No, and then meron na kayong isang tray na itlog, May pang gatas ka na, merienda. baby, oh. May pang merienda na, and then meron pang biscuit yung mga bata. Oh, may gatas uli. Oh, kasi yung baby binigyan din dito, no? Binigyan din nila. So ayan, meron na tayong mga dilata dyan, no? Meron na tayong pang mantika, suka, toyo, ayan, miswa. Meron pang mga instant noodles dyan.
at mga pasit canton and din coffee natin. So ayan po mga kababayan, dahil napakabait yung lula, no? At nagsasakripisyo dito sa apo, sa tatlong apo na iniwan ng nanay, no? Dahil sa hirap ng buhay daw, hindi na nakayanan yung hirap ng buhay, kaya umalis at naghanap ng foreigner. Foreigner. Naghanap ng madatong, no? Dahil nagsawa na sa buhay ganito. At butin lang merong may ganito ang puso na mga kaibigan na tulad ni ate, pinatira sila dito. So ayan, ito po yung aming biyaya ngayong umaga, nanay, para sa inyo. Sana kahit papaano makatulong ito sa pang-araw-araw yung pangangailangan. Maraming salamat. And then, anong ulam niyo po doon? Wala, malunggay lang kaya hinalo na. Ano na yun, 3-in-1, no? 3-in-1 kumbaga. Nandoon na yung lugaw, tapos dahon ng malunggay, no? Sana hinaluan mo pa, nanay, ng alatires kasi maraming bunga ng alatires. So 3-in-1 na kumbaga. Talagang dumidiskarte si nanay kung paano siya mag-budget, no? Kasi hindi niya alam kung kailan naman siya magkaroon ng bigas. Ibigay nga lang ng kapitbahay yon. So ngayon, siyempre ibigyan kita ng pambili ng ulam para mamaya meron kayong pagsalon-salon kahit papaano makahigop kayo ng sabaw. O, diba? Bumili kayo ng karne, makahigop kayo ng sabaw, lalo na yung anak nyo nag-construction, no? Na nauulanan, naambunan, kailangan niya may sabaw, mainit, at masarap humigop ngayon na mainit-init na sabaw. Salamat. No, Lola Rosita? Salamat, maraming salamat. Mensahe nyo po sa sponsor na nagpaabot po nito, Lola Rosita. Maraming salamat sa inyo lahat. Ayan, walang anuman. Siyempre, magpasalamat tayo sa ating sponsor. Maraming salamat po sa ating sponsor, Ma'am Beng Sarmiento, sa ating silent sponsor, Sir Elmer and Ma'am Lily Nalapo from R&M of Las Vegas. Maraming salamat po sa inyong walang sawang sumuporta sa aking misyon. So, ayan. Muli, maraming salamat po sa ating sponsor, Ma'am Beng Sarmiento, sa ating silent sponsor, Sir Elmer and Ma'am Lily Nalapo from R&M of Las Vegas. Maraming salamat po sa inyong ginitoang puso na walang sawang tumulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Meron na naman tayo nasagip ng mga kababayan natin ngayon. Nawa ay bigyan pa po kayo ng maraming blessings, no? Nawa ay bigyan pa kayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ay bigyan pa kayo ng mahabang buhay upang sa ganun marami tayong masagip ng mga kababayan na tulad nila. Maraming salamat po sa ating mga pioneer sponsor na talagang mula noon hanggang ngayon hindi tayo iniwan, no? Maraming salamat po sa pag-alala nyo po sa akin, no? Itong tinataha ko araw-araw, no? Sa pag-iikot, no? Sa paglilibot kung saan-saan para makapagbahagi tayo ng mga biyaya sa mga kababayan. Mga kababayan, maraming salamat po muli. Huwag niyo pong kalimutan, paki-share at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye! Okay. Ingat kayo, baby ko. Thank you, ha. Thank you. Sana bigyan ka pa ng maraming blessings para susuklian niya ni God kung ano yung kabutihan na binigay niyo dito kay Lola. Thank you.